Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko, dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang kwento ni Samson, ika-12 hukom ng Israel. Sa Hebreo, ang hukom ay isang political at civil leader. Hindi isang mambabatas. Ang hukom sa kanila ay isang tagapagtanggol ng kanilang lahi. Kung sa kabanata 9 ng aklat na ito ay pinababatid sa atin na huwag nating gagawin sa iba kung anong ayaw nating gawin o mangyari din sa atin. Ang kabanata 16 ay pinababatid naman sa atin na tayo ay sumunod at maging tapat sa Diyos dahil lahat ng ating mga ginagawa, tama man o mali, ay may kalakip na konsekwensya. Mula sa paglilihi kay Samson hanggang sa kanyang libingan, tinawag si Samson ng Diyos sa isang habang buhay na panata. Binukod na agad siya ng may kapal na maging isang Nazareo. Hindi siya maaaring uminom ng alak, ng inuming gawa mula sa ubas, at hindi siya maaaring kumain ng pagkaing hindi nakapasa sa batas ng kosher o pagkain na tama at nararapat. Subalit ang itinalagang buhay ni Samson ay hindi niya sinunod. Ang panatang tanging para sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging isang Nazareo ay kabiguan. Ang kahinaan ni Samson datapwat ay hindi naging sagabal upang iligtas ng Diyos ang mga Israelita sa pagkaalipin nila sa mga Pilisteo. Kahit si Satanas ay ginamit ng Diyos, gaya sa aklat ni Job, upang sa huli ay matupad ang sa ating ikabubuti at kanyang ikalulugod. Ano nga ba ang matututunan natin sa buhay ni Samson? Ang buhay ni Samson ay puno ng pagkakasalungatan. Siya'y isang lalaki na may hindi pangkaraniwang lakas, ngunit nagpakita ng napakalaking kahinaan sa moralidad. Hinirang siya ng Diyos bago pa isilang bilang isang Nazareo. Ngunit patuloy siyang sumira sa mga alituntunin para sa mga Nazareo. Pinananahan siya ng banal na espiritu ng maraming beses at binigyan siya ng pambihirang lakas para labanan ng mga Pilisteo. Inilalarawan sa buhay ni Samson ang pangangailangan ng pagsasabi ng hindi sa tukso ng laman. Ang paggamit ng Diyos kahit sa mga taong mahina at makasalanan para ganapin ang kanyang kalooban, ang mga konsekwensya ng kasalanan at ang kahabagan ng Diyos. Si Samson ay isang lalaki ng pananampalataya. Binanggit siya sa listahan ng mga bayani ng pananampalataya sa Biblia. Gayun din naman, siya ay isang lalaking makalaman at ang kanyang maraming pagkakamali ay nagsisilbing babala sa atin na hindi tayo dapat maglaro ng apoy pagkatapos ay hindi aasahang hindi tayo masusunog. Ipinapakita sa buhay ni Samson ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kalakasan ng Diyos, hindi sa ating sariling kalakasan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa katigasan ng ating ulo, at pagtitiwala sa karunungan ng Panginoon, hindi sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng mga makakapanood at makakarinig ng programang ito, lahat ng ginagawa nating kasalanan ay may kabayaran. Kaya lahat ng hindi natin pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na konsekwensya. Hindi natin pwedeng gawing tama ang mali at maging mali ang tama. Ang Diyos ay maraming kaparaanan sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, gagamitin pa din niya ang ating mga buhay para mangyari ang kalooban niya sa ating lahat.
Bilang Kristiyano, tayong lahat ay tinalaga para sa Diyos. Ipagamit natin sa Diyos ang ating mga talento o mga pagpapala na ibinigay niya sa atin para sa kanyang kaluguran lamang. Mamuhay tayo ng tapat at may pagsunod sa Diyos upang maiwasan natin ang mapait na pwede nating sapitin dulot ng kasalanan at makapamuhay ng maayos at payapang pamumuhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, tulungan mo po kaming umasa sa iyong kalakasan, hindi sa aming lakas. Tulungan mo po kaming umasa sa iyong karunungan at hindi sa aming karunungan. Naway sundin at maging tapat kami sa iyo, Panginoon, at ang kalooban mo lamang ang maganap sa aming mga buhay, O Diyos. Amen. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.